Merong tatlo sa nag-PM sa akin na nag-explain sila kung paano nila na-refund yung kanilang mga pera. Ayan. So, nag-cash in ka, pumasok yung pera, pero hindi siya pumasok sa GCash nyo or yes, guys, ayan, welcome back to myself. I'm Liz Street. Ayan, meron tayong interesting facts topic for today. Ayan, nakitang-kita nyo naman. Ayan, bagong setup yan. Alam nyo, ngayon ko lang na-discover to dito sa editor ko. Pwede pa lang ganitong ganitong topic. Ay, ganitong setup. Ayan, lalo na kung ang ating content is all about tutorial or sharing. Ayan, interesting and informative facts. Ayan, today ay i-share ko sa inyo yung mga cash in. Yung cash in na hindi pumasok sa machine. Ayan, dyan sa Pilipinas. So, ayan. Kasi, andito po tayo ngayon sa Alberta, Canada. Ayan. Anyway, ayan, share ko lang kasi kahapon lumabas ako. Ayan, for the first time, nainitan na ako. Kasi nag-plus sign na siya. So, ayan yung video na lumabas ako, 'di ba? Hindi na ako diyan naka-winter jacket. Imagine, ganoon pala 'yun, no? Pag natagal ka na talaga sa freezer. Immune ka na sa lamig. So, ayan kasi recently, last year, meron, dumami yung comments doon sa vlog ko na cash in ako sa EasyPay, TouchPay, and PayGo machine dyan sa Pilipinas. And nagulat ako kasi lahat ng machine na yun ay merong comment na nagko-complain sila na hindi pumasok yung kanilang mga cash in. Aba, malay ko. Hindi naman ako, content creator lang ako, hindi naman ako yung Pero ayan guys, may good news kasi yung mga nag-comment doon ay PM din sa akin direct sa page ko sa Facebook. And the only thing na itulong ko sa kanila is na ibigay ko yung details o help center email ng EasyPay sa kanila at pati number. Ayan. So naibigay ko yon yung mga detalye, and then nag-email sila, tumawag sila, at nag-PM din sila sa mga page nung mga machine na yon. So, merong tatlo sa nag-PM sa akin na nag-explain sila kung paano nila na-refund yung kanilang mga pera. Ayan. Interesting, di ba? So, nag-cash in ka, pumasok yung pera, pero hindi siya pumasok sa GCash nyo or any digital wallet na gamit nyo. So, yan ang explain natin for today's video. So, yun, yung mga machine na EasyPay, TouchPay, at PayGo, at eTap, ayan, apat pala yung nagawan ko ng content na yun. And, ayun, sunod-sunod yun nung September. Ang dami nagko-comment na hindi nga pumasok yung cash in nila. So, eto na. Kapag ganun pala ang nangyari, may isa kasing nag-comment nag-PM sa akin, sabi niya, una niyang ginawa is kinontak niya si GCash. So, binigay niya yung details, yung reference number, and then pati yung branch, yung location. So, sabi ni GCash, wala daw sa system nila. Yon. So, nung binigay ko yung detalye nung EasyPay, yung number, yung email, so dun siya nag-start, nag-email muna siya. And then, nung walang reply, nagpunta siya sa page ng EasyPay. At ang ginawa niya, alam niyo ba? Nag-comment siya ng masama na yung sistema niyo mabagal, ganyan. So, hanggang sa yun, napansin siya nung page na yun at nag-reply sa kanya. Nung nag-reply na sa kanya, yun, nag-DM na sila, private message na. So, sinabi niya na yung mga detalye, yung detalye nung yung nangyari, yung reference number, yung location, at yung anong oras, at yun, kung anong branch.
So, sinabi niya, pag magko-complain kayo, make sure meron kayong resibo and yung detalye nga para mas madali nilang ma-assess yung complaint nyo. So, ayan, nung nabigay niya na nga niya yung details, ayan, within 24 hours lang daw, naibalik na yung pera niya. And then, tapos, may mga instance din na mga nagko-complain sa akin sa akin Hindi naman ako content creator lang ako Hindi naman ako Sabi nila, kung hindi pumasok yung pera, at the same time, wala silang nakuhang resibo. So, yun, paano sila magko-complain kung wala silang resibo? So, pag ganun po, tandaan nyo po yung oras. And then, syempre, yung number nyo, yung details nyo, yung receiver at sender. Tapos, picturean nyo yung machine. So, kung wala kayong nakuhang resibo, para syempre, i-assess nila yon. So, magkakaroon ng investigation kung talagang tama yung mga detalye nyo. And yung iba naman, nagko-comment sila na mali yung number na nasendan nila ng GCash. So, pag gano'n naman yung case, kay GCash po yun, si GCash po ang magre-resolve nun. So, punta po kayo sa GCash app nyo, meron po doon submit a ticket, tapos chat with GG. Then, sasabihin nyo lang po yung details din, resibo, reference number, at yung sender at receiver number. So, magkaiba po yan kasi pag minsan kasalanan nyo din naman kasi nagmamadali tayo. Kaya nagkakamali tayo ng send ng GCash. So, ayan. So, i-keep nyo lang po yung resibo kasi kailangan po yun para malaman talaga nila kung tama yung mga detalye na binigay ninyo. Yan, shoutout nga pala dun kay Miss Montalvo. Ayan, kasi baliktad yung name niya sa messenger. Hindi ko mabasa kung ano ba yan. So, sa tatlo pong nag-PM sa akin, siya po talaga yung nag-explain na kung paano po niya ginawa. Kung paano niya na-refund yung pera. Yung dalawa kasi, sabi lang nila na-refund nila yung pera pero hindi nila sinabi yung details. So meaning talagang nakuha nila yung pera. Basta tama lang po yung gagawin yung process. Actually, last year pa yan, nung September, October, hanggang November, ayan, marami nagko-comment na hindi nila na-receive yung cash in. Siguro nagkaroon ng system error kasi lahat ng machine may nagko-comment sa akin. And yun, ngayon ko lang naisip gawa ng content kasi until now may nagko-comment pa rin sa akin na hindi nila na-receive yung cash in nila. So, ayan. Kaya ito, ginagawa ko po siya ng content para makatulong din po dun sa mga kung may experience nyo po na hindi nyo po ma-receive yung inyong cash in. So, yun ang tips po ni Ate Montalvo, Miss Montalvo. And kung anong machine po kayo nag-cash in at hindi pumasok, doon po kayo magko-complain. So, kunin nyo po yung kanilang email number and page yan para mas sureness na talagang magre-reply sila sa inyo. So, kulitin nyo po sila kasi pera nyo po yan, sayang din po yan kung hindi nyo makukuha. And dun pala sa mga nagawa ko pong content na cash in dyan sa machine, ayan, I think nalagay ko naman po dyan yung mga details, yung kanilang contact number. Puntahan nyo na lang po yung description sa baba. Ayan. So, nandyan po yung mga number if ever na hindi po pumasok yung inyong cash in. Nakakatuwa kasi nandito na po ako sa Canada pero ang kukulit po ng mga comment na parang ako yung may-ari ng machine, sa akin sila nagrereklamo. So masarap din sa pakiramdam na nakakatulong pa rin tayo. Yan, kahit malayo tayo sa Pilipinas. Ayan guys, so ayan, I hope meron po kayong natutunan po today's video. And maraming salamat and see you to my next day.